Mga sangkay, may nagaganap po sa Pilipinas ngayon na isang malaking military exercise na may 7 mga bansa, kung hindi po ako nagkakamali. 7 na mga bansa ito na nagsasama-sama ngayon. Nandito po sila sa Pilipinas at nasa 17,000 na mga sundalo ang narito sa ating bansa. Ngayon, mga sangkay, ang nangyari sa military exercise na ito, sinabayan po din ng China ang ginagawa ng Pilipinas. So ano nga bang nangyari? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong nangyayaring balikatan exercise dito sa Pilipinas. Nako, nasa 17,000 na mga sundalo lang naman ang nasa ating bansa para po sa isang military training. Okay? Pinag-aaralan dito just in case susugod yung, alam nyo na, possible, China. No? Pinag-aaralan kung paano po didepensa at uupensa. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na, mga sangkay. Balitang-balita po ito ngayon, no? Itong tinatawag na balikatan exercise na nagsimula na nga po mga sangkay. At eto, tingnan po natin. Unfazed ang AFP sa buwelta ng China laban sa ginaganap na balikatan drills kasamang Estados Unidos. Ang latest sa ensayo sa agenda report ni Joash Malimbad. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa Middle East crisis, nananatili raw na matatag ang pagdaraos ng annual balikatan military exercises ngayong taon. Itong pagplano natin dito sa balikatan exercises were conducted last year and planned and programmed. So basically, operations must continue, training exercises must continue. And what we try to comply with, especially with the instruction of the President, is yung mga ating administrative functions and operations lang ang naglimit tayo. But definitely, there's no cost in performing our mandate of protecting the people and the land. Sa harap ng mga hamon, tuloy ang war games ngayong taon na may pinakamalaking kalahok sa kasaysayan nito. Okay, pinakamalaki pala ito sa kasaysayan mga sangkay. Kasi, sipin nyo naman, 17,000 na mga sundalo po ito. Sa, kung hindi ako nagkakamali, 7 na mga bansa na nagsama-sama sa Pilipinas. Pasado alas 6 ng umaga kanina, nagsimula na ang AFP at ang US Marine Corps para sa scheduled military exercise sa San Antonio, Zambales. Bida rito ang US weapon systems tulad ng Marine Air Defense Integrated System o MADIS, 30 caliber machine guns, 50 caliber artillery weapons, at Stinger missiles. Ayon sa AFP, beneficial ang annual military exercises na ito kasama ang mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Ayun. Bagaman hindi raw natin personal na maa-acquire ang weapon systems ng US, layo ng pagsanay na magkaroon ng integration ang allied troops sakaling magkaroon ng banta sa ating soberanya. Paano kaya yun? Ano yun kapag halimbawa, nagkaroon ng invasion ang China? Ang tanong dyan, tutulong ba ito mga bansa na sinasabing kaalyado po natin? Oportunidad rin daw ito para mapatatag ang airspace defense ng bansa, lalo na't iba't iba na ang uri ng warfare sa kasalukuyan, tulad na lang ng paggamit ng mga drone. May buwelta rin ng AFP sa naging pasaring ng China laban sa balikatan. Ayan na, eto, maganda to. Ani Colonel Cerces Trinidad, hindi provocation ang pagpapatatag ng seguridad ng bansa. Pero karapatan ng lahat ng bansa na maging handa sa lahat ng bagay, lalo na sa mga threat ng ating national security. Ang hindi ko lang maintindihan, kasi itong China, ano tayo eh, may sarili tayong bansa, hindi naman tayo probinsya nila eh. Pero every time, ito di ko mag-gets. Kasi every time na magsasagawa ng ganito ang Pilipinas, nagagalit sila. Bakit? Bansa nyo ba to, mga boss? Bansa nyo ba yung Pilipinas? Bakit ganyan sila? Pambihira. Ano yung probinsya nila yung Pilipinas? Hindi nila pwedeng diktahan ng Pilipinas kasi
may sarili po tayong soberanya. Okay? Hindi nila pwedeng diktahan ng Pilipinas, may sarili po tayong gobyerno. Magkaiba po ang Pilipinas sa China. So bakit sila nangingialam? Actually, ang mabigat na naririnig ko dyan, mabigat na nagsasalita si Gibo. Matindi po yun magsalita laban sa China. And these exercises are conducted for preparedness. Magtatagal hanggang May 8 ang balikatan ngayong taon. So hanggang May 8. Sa mga panahong ito, Tagal pala, magkoconduct no? ang Filipino, American at Japanese troops ng military exercises sa iba't ibang parte pa ng bansa. Okay, so nagkalat po ito ngayon. So 7 mga bansa na mga kasundaluhan nagsama-sama dito. Kahit po yung South Korea, dito na rin po mga sangkay. So talagang matindi itong ginagawa nila ngayon. Para sa layunin na mapaigting ang national security at defense ng Pilipinas. Para sa agenda, Okay, so ngayon, ito pa ang balita mga sangkay. Sinabayan daw po ang balikatan drills ng Pilipinas at Amerika nitong China. So ano nga bang nangyari? Kasagsagan po ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay nagsagawa naman ng live fire drills ng People's Liberation Army Southern Theater Commandants China. Malapit yan sa hilagang katubigan ng Luzon. Ayon sa militar ng China, layunin ng kanilang pagsasanay na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon at maingatan ang soberanya ng China. Okay? Hindi nagbigay ng impormasyon ng Beijing kung kailan Kita nyo yan mga sangkay, yung mga weapon nila. Pero minamaliit po yan ng, ng Amerika eh. Yung mga weapon daw ng China, madali lang daw masira. Yan ang sabi po ng Amerika. o kung saan eksaktong isinagawa ang war games ng kanilang militar. Nanindigan ng Chinese military na ang kanilang pagsasanay ay alinsunod sa umiiral na international law. Okay. Sinabayan talaga nila, no? Sinabayan nila. Ayaw talaga patado nitong China, eh, no? Samantala, nagsagawa ng counter-landing live fire drills sa pagitan ng militar ng US, Pilipinas, Australia at New Zealand sa Arborleon, So, ang daming mga bansa, di ba? Palawan. Gumamit So, yung iba nasa Zambales, yung iba naman sa part ng Palawan. Marami to mga sangkay. Nagkalat po ito ngayon sa ating bansa. ginamit sa naturang pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS at mortars para ipakita ang kahandaan ng militar Grabe. sa anumang banta ng mga kaaway. Itong unang pagkakataon na magkasamang nagsagawa ng live fire drills ang 4 na bansa sa kasagsagan ng balikatan exercises. Nagsimula ang balikatan exercises noong April 20 at inaasahang matatapos sa May 8 ng taong kasalukuyan. Okay, so yan po ang nangyari. Sinabayan po ng China, mga sangkay. Tapatan po talaga ito, no? Paangasan, mga sangkay. Kasi ayaw nga po ng China na nagsiselos po yung China pag andito yung Amerika eh. Na selos po talaga sila. Ewan ko ba bakit ganun. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po isang kaya revelation. Magaganda po yung topic natin dito about sa Bible prophecy at iba pang mga current events na related po sa mga propesya na nakasulat sa Biblia. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.